Ayan, Kuya Kim, naranasan mo na pareho yung modernong pagtatattoo at yung pagbabatok o hand-poked. Ano mas masakit, Kuya Kim? Yung kewang od, ang ginagamit kasi ang tinik na suha Ay, at mano-mano. oh. So medyo masakit yung kewang od, pero sulit naman dahil si Wang Od yun eh. Si Wang Od yung yun, modern tattoo kasi, makina na yan eh. Makina na. Talaga namang mapaka-advance na susa ng mga makinarya ang ginagamit sa pagtatattoo. Pero unti-unti rin nahuhumaling ang ilan sa mano-manong paglalagay ng tattoo. At kung sa disenyo lang, hindi yan papahuli. Yan ang aking kwentong dapat Alam alam mo. mo. Sa modernong paraan ng pagtatattoo, may ilan na nais pa rin ipagpatuloy ang mano-manong pagbabatok o hand-poke tattoo. Na humaling ako sa hand-poke tattooing ay yung bumabalik ka sa nakaraan kung paano ginagawa ang mga sining sa balat. Ang ilan, kontemporaryo ang nililikang disenyo. Hindi naman kailangan laging traditional yung disenyo. Maaari din naman siya maging kontemporaryo. May mga iba din namang international artists na ito din yung method nila. Pwede kang gumawa ng kahit ano na disenyo hanggat sa kaya ng artist. Sa Kumu sa tabi ng kalsada sa San Jose del Monte sa Bulacan, matatagpuan ang hand-poke artist na si Roel o mas kilala bilang Sinag Baybayin. Ang kanyang mga likha nakaugat sa tradisyonal na disenyo at baybayin. Hindi makina ang gamit ni Roel sa pagtatattoo, kundi ang kanyang kamay at karayom. Ang pagpopromote namin ng aming advokasya ay ginagamitan namin ng mas personal na atake sa receiver ng tattoo para mas maging personal sa kanya yung disenyo at hinahaluan natin ito ng advokasya natin sa mga etniko. Inabutan namin si Josephine na unang beses susubok magpa-hand-poke tattoo. Ang kanyang napiling disenyo, ang kanyang zodiac sign at salitang pag-ibig na nakasulat sa baybayin. Dahil magaang daw ang kamay ni Roel, hindi raw nagdurugo ang balat ng kanyang tinatatuan. Matapos ang isang oras na dutlutan, Yun, congrats! Masarap siya. Hindi siya ganun kasakit. Hanap-hanapin mo talaga. ang 27 anyos naman na si Chelsea, kontemporaryong atake sa hand-poke tattoo. Nakakatulong daw ang kanyang kurso sa paglikha ng mga contemporary design. Nanonood kasi ako ng video tungkol sa hand-poke tattoos. Tapos, simula nun, dahil art student din ako, tapos tamang basic understanding lang ng paano mag-drawing, naisip ko na, siguro kaya ko siya, tatry ko lang. Tapos, ginawa ko yung una kong tattoo ever sa sarili ko. Dahil mano-mano ang pagtatattoo ni Chelsea, kailangan niyang mag-ensayo ng tamang diin ng tattoo needle sa balat. Meron lagi yung kaba, lalo na pagka hindi mo kakilala yung tatatuhan mo. Tama ba yung lalim na ginagawa ko? Pero, idadaan natin sa practice. Ang 23 anyos na si Leona Lynn, pangalawang beses na raw magpapa-handpoke tattoo. Ang kanyang unang handpoke tattoo ay gawa pa ng Kalinga tattoo artist na si Apo Wang Od. Sobrang sakit niya. Sa lahat ng mga tattoo ko, yun talaga yung pinakamasakit. Deep inside ka lang nagre-react na sobrang sakit talaga niya. Kahit masakit, hindi raw tuhad lang para dagdagan ang kanyang handpoke tattoos. Na-excited ako kasi new experience siya. Matapos ang mahigit 3 oras na nakakangawit na pagtatattoo, nakumpleto rin ni Chelsea ang kanyang disenyo. Hindi siya masakit. Like, pang i-rate ko man siya 1 out of 10. Ganun siya. Kasi may mga parts na masakit, pero tolerable siya at kaya siya. At may recommend ko siya if mga first-timers, try nyo mag-handpoke. Dahil dumarami mga kliyente ni Chelsea, sumailalim ang kanyang negosyo sa Department of Health o DOH accreditation para masigurong malinis ang proseso at ligtas ang sino bang magpapatattoo. Paalala naman ng Philippine Tattoo Artist Guild o PhilTag sa mga gusto magpatattoo, handpoke man o de makina, laging suriin ng maigi ang mapipiling tattoo artist. Hanap sila mga experience-wise, 5 years na experience, tapos check nila yung tattoo shop, check nila yung mga portfolio ng artist, easy access na lang. Yung mga tao dyan, bibili sila ng tattoo machine, bibili ng mga gamit, artist na agad. Without them knowing anong pwedeng mangyari sa client nila, baka maka-transfer sila ng sakit, HEPA, AIDS. Ang iba't ibang paraan ng paglikha ng sining, parang tattoo daw yan. Masakit at mahirap man sa umpisa, makikita naman ang ganda sa resulta. Dahil ang sining at kultura, hindi tinta na madaling mabura.